Samaan daw si Jiang Jian habang nakangisi ng mapang-asar bago magsimula ang pagsusulit. Sinabi niya kay Chen na sana sa pagkakataong ito ay makapagdala ito ng tunay na karangalan sa kanilang silid-tulugan. Patuloy siya sa panunukso, hinihingi na huwag silang ipahiya muli ng binata sa pamamagitan ng isa pang kaiyahiyang resulta na nasa mababang antas i. Humalaklak siya ng malakas at puno ng pangungutya, habang naiisip na tiyak na magiging pinakamalaking katatawanan si Chen sa buong unibersidad. Nanatiling tahimik at seryoso si Chen, habang ang kanyang mga kasama sa kwartong sina Xiang Zuo, Xiang Yu, at Malong ay nakayuko sa hiya. Ang mga nakapalibot na mag-aaral ay nagbubulungan, tinatawag silang mahihina at kahihiyan sa darating na pagsusulit para sa pagtatapos. Nang humakbang si Chen upang sumailalim sa pagsusuri, hindi na nakapagpigil pa si Malong, namumula ang kanyang mukha habang sumisigaw pabalik sa mga nang-aapi. Kumbinsido siyang ipapakita ni Chen sa lahat ang kanyang tunay na lakas at magugulat ang bawat isa. Hindi pinansin ang ingay, pumasok si Chen sa kumikinang na bakana ng silid ng pagsusulit. Lumitaw ang kanyang pangalan sa malaking elektron-ikong talaan ng mga marka, habang hinihintay ang paglabas ng resulta. Sa labas, may ilang mag-aaral na nananatiling nakatingin, may halong pagkabagot at kaunting pagtataka. Wala silang inaasahang magandang resulta mula sa isang kilalang mahina tulad ni Chen. Sa loob ng makina, ang silid ng pagsusuri ay puno ng mga cable at kawad na humahantong sa pangunahing bahagi nito, isang madilim at makabagong kagamitan na bihira lamang makita ng sinuman mula sa loob. Ang pusong demonyo na nagsisilbing sentro ay tumitibok na may kakaibang liwanag, at ang tanging mata nito ay sumusuri sa bagong pumasok. Mukha itong higit pa sa isang makina, tila isang buhay na nilalang. Ang mga mata ni Chen ay kumikinang ng matinding pulang liwanag habang naghahanda sa pagsusuri. Sa panahong ito, ang pagpasok sa mga kilalang samahan ng mga may kapangyarihan ang tanging paraan upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang sinumang naka-awaken ng kakayahan. Ang pagsusulit sa pakikipaglaban bago ang pagtatapos ang tanging pagkakataon para sa karamihan ng mga mag-aaral upang patunayan ang kanilang halaga sa mga samahang ito. Isang mahigpit na paligsahan kung saan ang mga nasa tuktok lamang ang tinatanggap. Ang pagsusulit ay dinisenyo upang gayahin ang mga laban sa mga halimaw na haharapin nila sa hinaharap. Tanging ang mga tunay na malalakas lamang ang makapapasa sa matinding pagsusuri ng mga tagapili. Pinapayagan ang mga kalahok na bumuo ng mga pangkat na may hanggang 10 kasapi. Ang pangkat na makakakuha ng pinakamataas na marka ay tatanggap ng pinakamalaking gantimpala. Ang bawat miyembro nito ay direktang tatanggapin sa piling samahan ng imperyo, ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa buong bansa. Para sa mga mag-aaral, ang pagsusulit na ito ay hindi lamang tungkol sa antas ng lakas, ito ang magtatakda ng tagumpay o kabiguan ng kanilang kinabukasan. Samantala, tumatawa si Jiang Jian kasama ang ibang mag-aaral, na tila walang pakialam sa bigat ng pagsubok. Ipinagmamalaki pa niya ang antas ng kanyang kaibigang si Yan Lin na parang ito ay isang dakilang tagumpay. Sa kabilang banda, si Gang Ting, ang pangulo ng samahan ng mga mag-aaral, ay nakatayo ng may buong kumpiyansa habang nagtitipon ang kanyang pangkat na may 10 kasapi. May 9 na nasa antas di ang kanyang mga kasama ang kanyang kapatid na si Gang Cheng, kaya't tila walang makakalaban sa kanila. Para kay Gang Ting, ang araw na ito ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Nais niyang makahanap ng mga tamang kasama upang matiyak ang kanilang tagumpay sa pagsusulit. Ang kanyang mga kasama ay nakapaligid sa kanya, puno ng papuri at tinatawag siyang tiyak na makakamit ang pinakamataas na parangal. Sa ganitong uri ng paligsahan, ang pinakamalakas na pangkat ang laging umaangat, habang ang mga mahihina ay naiiwan sa gilid na tila sumuko na agad. Ito ang walang awang batas ng kaligtasan, ang malalakas ay nagsasama-sama, habang ang mahihina ay itinataboy at natatalo. Inayos ni Malong ang kanyang salamin habang pinapawisan sa pagtingin sa oras. Nagsisimula na siyang mag-alala kung bakit matagal na panahong walang galaw o lumalabas na datos mula sa loob ng silid ng pagsusulit. Ang talaan ng marka ay nananatiling blanko, walang anumang impormasyong lumalabas para kay Chen. Ang kawalan ng pagbabago ay nagsimulang magdulot ng mga bulungan sa mga natitirang mag-aaral. Unti-unting umalis ang karamihan, na inaakalang tapos na ang pagsusuri.
Nagbibiruan pa sila na marahil ay napakahina ng lakas ni Chen kaya't hindi ito matukoy ng makina. Hinikayat ni Jiang Jian si Gang Ting na huwag nang mag-aksaya ng oras sa walang kwentang mag-aaral sa loob at umalis na upang maglibang. Kumbinsido siyang walang saysay ang paghihintay sa isang tulad ni Chen. Pumayag naman si Gang Ting at nawala na rin ng interes, kaya't inutusan niya si Jiang Jian na tawagin ang iba pang kasapi upang makauwi na sila. Ngunit biglang umalangaw-ngaw ang malakas na ugong ng kuryente, at ang talaan ng marka ay nagsimulang kumurap ng mabilis at magulo. Tila nahihirapan ng sistema na i-proseso ang biglaang pagdami ng datos. Sa wakas, lumitaw ang malaking letrang D na nagtatalaga kay Chen bilang nasa mataas na antas D. Dahil dito, tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ni Malong at ng kanyang mga kasama sa labis na pagtataka, hindi nila inaasahan ang ganitong pagbabago. Itinuro ni Malong ang talaan at sumigaw sa tuwa, alam niyang hindi lamang basta mahina si Chen, at ngayon ay may patunay na ang lahat. Mabilis na lumingon sina Gang Ting at Jiang Jian, at ang kanilang mga mapang-asar na mukha ay napalitan ng labis na pagkalito. Paano magiging posible ang ganitong resulta para sa isang itinuturing na talunan? Sa loob ng silid, nagsimulang magpadilaw ang mga cable habang nakikita ng makina ang pagbabago sa daloy ng enerhiya ng pusong demonyo. Humingi ito ng muling pagsusuri, dahil hindi nito kayang tanggapin ang biglaang paglakas ng kalahok. Nakita ni Chen sa kanyang paningin ang kanyang pangunahing kakayahan, nasa ika-10 antas na ito, at pantay-pantay ang lakas sa lahat ng aspeto. Kahit nasa kanyang karaniwang anyo pa lamang, nasa antas na siya ng mataas na D. Ipinatong niya ang kanyang kamay upang baguhin ang kanyang anyo, habang ang asul na kislap ng enerhiya ay lumilitaw sa kanyang mga daliri. Sa isang iglap, natapos ang pagbabago at lumitaw ang anyo ng hari ng impyernong kamatayan. Nagbago ang kanyang itsura, kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng parang butong maskara, habang ang nakapangangilabot na lamig ay kumakalat mula sa kanyang katawan. Muli ay nagulo ang talaan ng marka sa labas. Ang letrang D ay nagsimulang maglaho habang sinusubukan nitong sabayan ang bagong pagtaas ng lakas. Ang antas ay muling umangat at tumigil sa letrang C, nasa gitnang antas na ito. Hindi makapaniwala ang mga nasa labas habang patuloy na tumataas ang antas. Isang malakas na bulungan ang narinig sa buong lugar, nasasaksihan nila ang pagbabago ng antas na salungat sa lahat ng kanilang alam tungkol sa pagsusulit. Si Gang Ting ay nanatiling nakatitig, hindi makapaniwala, habang unti-unting nawawala ang kanyang kumpiyansa. Sa tabi niya, si Jiang Jian ay tila hihimatayin na sa gulat. Ang mga guro at tagasuri ay pawisan sa pag-aalala habang sinusuri ang makina, hindi pa nila nakikita ang ganitong pagbabago, at inaakala nilang may sira ang kagamitan. Ang pusong demonyo ay nagsimulang tumibok ng malalim na kulay ube, habang ang mata nito ay nanlalaki at nanginginig sa bigat ng lakas na pumapasok dito. Muli ay nagbigay ng babala ang sistema na hindi na nito kayang panatilihin ang katatagan ng pagsusuri. Ngunit hindi pa tapos si Chen. Napagtanto niya na kung ang kanyang pinakamahinang anyo ay nasa antas C na, ang kanyang dalawa pang kakayahan ay tiyak na higit pa sa inaasahan. Muli niyang pinasimulan ang pagbabago. Ang kanyang anyo ay nababalot ng maitim at matalas na enerhiya, hanggang sa lumitaw ang kanyang pangalawang anyo, ang Purgatory Rakshasa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng malamig na asol na liwanag habang inihahandang ipakita sa makina ang buong lawak ng kanyang tunay na lakas. Lumitaw ang buong detalye ng kanyang kakayahan, ang kanyang sandatang Rakshasa ay nasa pinakamataas na antas na ng potensyal, at may mga kakayahang nakakatakot tulad ng pagdurog ng buto at pagkontrol sa gravity. Ang makina ay nasa bingit na ng pagkasira. Ang pusong demonyo ay tumitibok ng napakalakas, at ang mga ugat nito ay lumalabas habang pilit na pinipigilan ang lakas na pumapasok. Tila sasabog na ito anumang oras. Isang malaking ipu-ipong kulay ube ang sumabog mula sa gitna, na pumuno sa buong silid ng pagsusuri. Ang mga panangga ng makina ay tuluyan ng hamina. Ang maitim na ulap at kidlat ay lumitaw sa paligid nito habang patuloy na nasisira ang sistema. Ang lakas na inilalabas ay napakalakas kaya't lumikha ito ng isang walang laman na puwang sa gitna ng bulwagan ng paaralan. Sa labas, ang mga mag-aaral ay nakatingin sa itaas na puno ng takot habang tila dumidilim ang paligid sa loob ng gusali.
May sumigaw, nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kagamitan. Si Malong at ang kanyang mga kasama ay nanatiling nakapako sa kanilang kinatatayuan, namamangha sa hindi pangkaraniwang pangyayaring kanilang nasasaksihan, isang bagay na hindi nila inaasahang makikita sa simpleng pagsusulit ng paaralan. Sumigaw si Malong sa tuwa, sigurado na sa wakas ay lumitaw na ang isang tunay na makapangyarihang nilalang mula sa kanilang silid-tulugan. Sa likuran nila, ang talaan ng marka ay lalong nag-ulo at tila napupunit habang patuloy na umaangat ang antas. Matapos ang ilang pagbabago, lumitaw ang isang malaking gintong letrang S. Halos hindi na kayang ipakita ng sira na talaan ng antas na ito. Ang punong taga-suri ay halos mawala ng ulirat habang sumisigaw sa kanyang kagamitan na may lumitaw muli na may potensyal na antas S. Ang mga kasama niyang kawani ay natatakot din sa datos na kanilang nakikita. Si Gang Ting ay nanatiling nakatitig, tuluyan nang nawala ang kanyang dating kapanatagan, hindi pa niya nakita ang ganitong reaksyon ng makina mula sa sinumang mag-aaral. Lumitaw ang mga babaalang pulang tanda sa talaan, habang sinusubukan ng sistema na kalkulahin ang antas ng lakas. Malinaw na nalampasan na nito ang pinakamataas na kakayahan ng makina. Ang pagpapakita ng antas ay tuluyang nasira, at ang mga mensahe ng pagkakamali ay sunod-sunod na lumilitaw. Ang huling abiso ay nagsasaad, hindi matukoy ang antas ng lakas. Opisyal na naabot na ng makina ang pinakamataas na limitasyon nito at hindi na makapagpatuloy sa pagsusuri. Sumigaw si Jiang Jian sa matinding takot habang ang sistema ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanyang mukha sa sobrang gulat. Sa isang malakas na ugong, ang buong silid ng pagsusulit ay sumabog, na nagpadala ng malakas na alon ng hangin at usok sa buong bulwagan. Ang pagsabog ay nagpadala sa lahat ng mga tao palayo. Ang mga taga-suri ay nagmadaling lumapit sa gitna ng usok, sumisigaw na lumayo ang lahat habang hinahanap si Chen, natatakot silang baka nadamay ang binata sa pagsabog. Ang kidlat ay patuloy na kumikislap sa paligid ng mga nasirang kagamitan. Ang punong taga-suri ay tumakbo sa gitna ng mga guho upang hanapin ang mag-aaral, umaasang ligtas ito. Nang tumingin siya sa gitna ng nasirang makina, namutla siya sa kanyang nakita. Hindi niya makapaniwala ang kanyang mga mata. Ang pusong demonyo ay lumiit at natuyo, kulay abo na at walang buhay, tuluyan nang naubos ang lahat ng lakas nito. Mukha na itong isang piraso ng sunog na uling sa halip na isang makabagong kagamitan. Habang abala ang mga taga-suri sa pagsusuri ng pinsala, tahimik na lumabas si Chen mula sa usok. Wala siyang kahit anong gasgas, at ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado gaya ng dati. Lumingon siya sandali at naisip na baka nasobrahan siya ng kaunti at hindi sinasadyang naubos ang lakas ng makina hanggang sa tuluyan itong mamatay. Ngunit wala siyang kahit anong pagsisisi. Isang abiso sa kanyang isipan ang nagsabi na matagumpay niyang nakuha ang pusong demonyo, isang kagamitang antas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makita ang tunay na antas ng lakas ng sinumang nasa loob ng 100 metro ang layo. Ang bulwagan ay puno pa rin ng mga cable at guho habang sinusubukan ng mga kawani na maayos ang gulo. Si Chen ay nakatayo sa gitna ng lahat, bahagyang natatakpan ng anino. Ipinagana niya ang kanyang bagong kakayahan, at ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang kumikinang ng matingkad na kulay asol na berde. Sinubukan niyang tingnan ang mga tao sa paligid. Lumitaw ang mga hugis hexagon sa itaas ng kanilang mga ulo, at halos lahat ay nakatala bilang nasa mataas na antas I. Napagtanto ni Chen kung gaano kapaki-pakinabang ang kakayahang ito upang makita agad ang tunay na lakas ng mga nasa paligid niya. Sinuri niya ang buong lugar, hinahanap kung mayroong tunay na magiging banta sa kanya sa darating na pagsusulit. Nang tumingin siya kay Gang Ting, lumitaw ang kulay rosas na tanda na nagpapakita ng kanyang tunay na lakas, nasa gitnang antas si lamang. Napangisi ng bahagya si Chen, kahit ang pangulo ng samahan ng mga mag-aaral ay may nakatagong lakas na hindi naman gaanong kakaiba. Inanunsyo ng mga taga-suri na dahil sa biglaang pagkasira ng pusong demonyo, kailangang itigil muna ang lahat ng pagsusulit sa araw na ito. Inutusan nila ang mga natitirang mag-aaral na bumalik kinabukasan kapag mayroon ng bagong kagamitan. Ipinaliwanag din nila na ang biglaang pagtaas ng antas na nakita kanina ay malamang na pagkakamali lamang ng sistema bago ito tuluyang nasira.
Si Malung at ang kanyang mga kasama ay mabilis na lumapit kay Chen upang batiin siya at ipagdiwang na ligtas siya. Tumingin lamang si Chen na tila pagod at sinabing nais na niyang bumalik sa kanilang silid tulugan. Ngunit mula sa likuran, nakatingin si Jiang Jian na puno ng galit. Hindi siya makapaniwala na ang isang itinuturing niyang walang kwenta ay maaaring umabot sa antas COS. Lumapit siya ng mabilis at sumigaw ng malakas sa harap ni Chen, hinihingi kung saan ang kanyang pananagutan at paano niya babayaran ang nasayang na oras at nasirang kagamitan. Ang kamay ni Chen ay nagsimulang kumislap ng kuryente habang nakikinig sa paninigaw. Halos maubos na ang kanyang pasensya sa walang tigil na panunukso. Tumingin siya kay Jiang Jian na may malamig at kumikinang na mga mata, at seryosong iniisip kung dapat na niyang parusahan agad ang lalaki doon mismo. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos mahahawakan na. Ngunit biglang narinig ang boses ni Gong Ting na pumutol sa ingay. Inutusan niya si Jiang Jian na tumahimik at huwag nang magsalita ng masama. Nagbabala siya sa kanyang kasama na huwag maging walang galang sa isang taong malinaw na may malaking halaga. Nagulat si Jiang Jian habang dumadaan si Gong Ting sa kanyang harapan. Ang buong lugar ay nanatiling tahimik habang ang Pangulo ay lumapit sa taong kanina pa nila kinukutya. Ngumiti si Gong Ting ng magiliw at iniabot ang kanyang kamay kay Chen. Inanyayahan niya itong sumali sa kanyang pangkat upang sabay nilang harapin ang pagsusulit sa pakikipaglaban. Ipinagpatuloy niya ang kanyang panukala, nangangakong sa pagsama ni Chen, makakamit nila ang pinakamataas na marka sa kasaysayan ng paaralan. Lubos siyang kumpiyansa sa kanyang pasya. Nagulat ang lahat ng nakapaligid. Hindi nila mapaniwala ang personal na iniimbitahan ng Pangulo ng Samahan ng mga mag-aaral si Chen upang sumali sa kanyang piling pangkat matapos ang kakaibang pangyayari sa pagsusulit. Samantala, nanggagalit si Jiang Jian, naiisip niya na kung sasali si Chen, tiyak na may isa sa mga kasapi, at malamang ay siya pa ang mapapaalis. Halos sumabog na siya sa galit dahil sa tingin niya ay hindi makatarungan ang lahat. Kinakuyom niya ang kanyang mga ngipin, dahil alam niyang ang makasama sa pangkat ni Gong Ting ay halos kasiguraduhang makakuha ng unang pwesto sa pagsusulit. Hindi niya matanggap na baka makuha pa ni Chen ang pagkakataong iyon. Tumingin pabalik si Chen kay Gong Ting nang walang mababasa sa kanyang mukha. Wala siyang ipinakitang paghanga sa alok o sa dangal na kaakibat nito. Sa kabila ng matinding galit, napagtanto ni Jiang Jian na kailangan niyang igalang si Gong Ting kaya't hindi siya maaaring tumutol ng hayagan. Pilit siyang umatras, bagamat malinaw na may binabalak na siya sa kanyang isipan. Pilit niyang isinuklay ang isang ngiting masakit sa paningin habang kumikibot ang kanyang mukha upang itago ang tumitinding inis. May halong panlalamig siyang binati si Chen at tinanggap ito sa pangkat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang bagay. Hindi man lang bumagal ng hakbang si Chen. Sa hindi paglingon, tuwiran at walang paligoy-ligoy niyang tinanggihan ang alok. Nanatiling tahimik sina Gong Ting at ang iba habang malinaw na ipinapahayag ni Chen na wala siyang balak sumama sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Jian sa labis na gulat. Hindi niya akalain na may mag-aaral na tulad ni Chen ang tatanggi sa paanyaya mismo ng Pangulo ng Samahan. Naging matalim ang tingin ni Gong Ting habang pinagmamasdan ang papalayong figure ni Chen. Nanatili siyang tahimik at hindi gumagalaw, habang tinatanggap sa kalooban ang kahihiyan ng hayagang pagtanggi. Sumigaw si Jiang Jian at itinuro si Chen, ipinagmamalaki ang katanyagan ng kanilang pangkat na laging nangunguna. Ngunit patuloy lamang sa paglalakad si Chen at simpleng sinabi na ang lakas ng pangkat ay walang kinalaman sa kanya. Sa anino ng kanyang katawan, ang isa niyang mata ay kumikinang ng mahina ngunit mapanganib na kulay pula. Sinabi niya sa kanila na masyado silang maingay at ipinag-utos na huwag na siyang guluhin mula ngayon. Halos umuusok na sa galit si Jiang Jian at namumula ang kanyang mukha habang kinakuyom ang kanyang mga ngipin. Pinagmamasdan niya ang pag-alis ni Chen habang nanginginig ang kanyang katawan sa pagnanais na gumanti. Ang mga mag-aaral sa paligid ay nagsimulang magbulungan, labis na nagtataka sa lakas ng loob ng taong tumanggi kay Gong Ting. Nagkatinginan sila sa hindi paniniwala, at nagtatanungan kung saan kumuha ng lakas ng loob si Chen upang gawin iyon. Lumakad si Chen ng may panatag at matatag na hakbang, hindi pinapansin ang mga tingin ng marami. Inakala ng mga nakatingin na marahil ay nais niyang makamit ang unang pwesto ng mag-isa.
Dahil sa naging resulta ng pagsusulit, hindi napigilan ni Malung at ng kanyang mga kasama ang pagtawa sa pangyayari. Nakakatawa para sa kanila ang pagkabigo ng mga mapagmataas na mag-aaral na kanina pa kayabang-yabang. Napanatili pa rin ni Gang Ting ang kanyang kalmadong anyo. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na ayos lamang iyon at malinaw na may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay si Chen. Tumingin siya kay Jiang Jian na labis pa ring nahihiya at nagagalit. Mula sa malawak na pananaw, makikita ang mga mag-aaral na unti-unting nagkakalat sa buong paaralan sa ilalim ng mainit na sikat ng hapon. Hamupa na ang tensyon dulot ng pagsusulit, ngunit ang tunggalian ay nagsisimula pa lamang. Isang matandang taga-suri na may malalim na peklat sa ibabaw ng kanyang mata ay napabuntong hininga. Nadismaya siya na hindi magtutulungan ang dalawang pinaka-inaasahang mag-aaral ng paaralan. Inaasahan pa sana niyang sa taong ito ay makatatala sila ng bagong record na hindi pa nalalampasan noon. Sa tabi niya ay nakatayo si Ling Yu na may mahiwagang ngiti sa kanyang mga labi habang pinapanood ang pangyayari. Para sa kanya, ang buong tunggalian ay mas kapana-panabik kaysa sa simpleng pagtutulungan lamang. Sa kanyang matalim at mapagmasid na tingin, alam niyang para sa isang taong may katayuan tulad ni Gang Ting, ang hayagang pagtanggi ay katumbas ng pagpapahayag ng digmaan. Sa panlabas ay nananatiling walang pakialam ang mukha ni Gang Ting, ngunit sa kanyang matatalim na anyo ay mahihinuha na mabilis ang takbo ng kanyang isipan. Alam niyang hindi siya taong madaling baliwalain o kalimutan. Sa likuran ay patuloy na nagrereklamo si Jiang Jian. Iginiit niya na naging swerte lamang si Chen at nagkamali lamang ang makina sa pagsukat ng kanyang lakas. Ayaw niyang maniwala na ang taong itinuturing niyang mahina ay umabot na sa antas C. Sa kabilang banda, kumikinang ng malamig at parang manghuhuli ang mga mata ni Gang Ting habang iniisip ang kanyang mga kalaban. Determinado siyang panatilihin ang kanyang pwesto sa unahan, gaano man kaliit ang pagkakataong may makalampas sa kanya. Lumapit si Jiang Jian na may nakakatakot na ngiti at bamulong kay Gang Ting. Inalok niyang hanapin at turuan ng leksyon si Chen, gamit ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban sa mga demonyo sa ilalim ng lupa. Tumingin si Gang Ting sa kanya ng may pagod at paghamak, at tinanong kung talaga bang iisipin siyang taong makitid ang pag-iisip. Agad na umatras si Jiang Jian at nauutol na humingi ng paumanhin nang mapagtanto niyang lumampas na siya sa hangganan. Tinalikuran sila ni Gang Ting at sinabing wala na siyang ganang ituloy ang kanilang nakatakdang paglilibang. Lumakad siya palayo at iniwan ang kanyang mga kasapi na asikasuhin na lamang ang sarili nilang gawain sa araw na iyon. Sa matalim na pagtingin sa kanyang mata, kumikinang ito ng matingkad na dilaw habang ipinapahayag ang kanyang huling pasya, anuman ang gawin ni Chen mula ngayon ay wala nang kinalaman sa kanya. Nakatayo si Jiang Jian na parang nakapako sa kinatatayuan, nakabuka ng bahagya ang kanyang bibig habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang pinuno. Ramdam niya ang bigat ng ipinahayag nito, ngunit mabilis na gumagana ang kanyang isipan. Bumalik ang dilim sa kanyang mukha at lumitaw ang isang malawak at masamang ngiti. Bulong niya sa kanyang sarili na naiintindihan niya, at binigyang kahulugan ang mga salita ni Gang Ting bilang pahintulot upang isagawa ang sarili niyang paghihiganti. Makalipas ang 10 minuto, isang mag-aaral na may mapuputing buhok ang nakita si Jiang Jian na nakaupo sa hagdan sa labas ng gusali. Iniulat niyang nakalabas na ng paaralan si Chen. Kinumpirma ng kasama na narinig niyang sinabi ni Chen na uuwi muna sandali, at hindi pa man ito kumakain ay umalis na agad. Durog ni Jiang Jian ang isang walang laman na lata ng inumin gamit ang kanyang sapatos, na may kasamang malakas na kaluskos. Tumawa siya ng mag-isa, na tila ibinigay ng tadhana ang isang pagkakataong hindi na muling darating. Lumaki pa lalo ang kanyang ngiti habang kumikinang ang kanyang mga mata sa matinding tuwa. Natutuwa siya dahil wala na si Chen sa loob ng paaralan kung saan ito protektado. Sa kabilang dako, tahimik na naglalakad si Chen na may suot na headset, tila walang pakialam sa mga mata na nakabantay sa kanya, o baka sadyang hindi lang ito alintana. Naisip niya na sa labas ng paaralan ay mas madali niyang haharapin at aalisin ang mga istorbo ng walang pag-aalinlangan. Naglalakad siya sa tabi ng bakod, habang ang tanawin ng lungsod ay nakalatag sa paligid. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang layuning higit pa sa mga walang kabuluhang tunggalian sa loob ng akademya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay.
Nakita niya ang isang pangkat ng mga pinakamalalakas na mandirigma na papasok sa tahanan ng mga demonyo sa bansang Saint. Ang lupa ay bitik-bitik at mabigat ang hangin dahil sa maitim na enerhiya. Sa loob, nakaharap nila ang isang nilalang na hindi pa nakikita ng sinuman, isang dambuhalang umiikot na mata na kulay rosas, puno ng masamang hangarin at may taglay na nakakatakot na kapangyarihan. Ito ang demonyong tinatawag na Puot, isa sa mga pinakamalaking banta sa panahon ng kanyang nakaraang buhay. Mula sa lupa ay sumulpat ang mga mahahabang galame na may maraming mata, at madali nilang winasak ang buong pangkat ng mga mandirigma. Lubos silang natalo, at kalaunan ay bumaba ang demonyo sa mundo ng mga tao upang maghasik ng kaguluhan at pagkawasak. Sa kasalukuyan, pinag-iisipan ni Chen ang kakaunting impormasyong mayroon siya tungkol sa kinaroroonan at pagdating ng demonyong ito. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis kung nais niyang baguhin ang nakatakdang kapalaran. Habang naglalakad ng mag-isa, nagsimula siyang bumuo ng plano upang matuklasan ng maaga ang kinaroroonan ng tahanan ng demonyo. Upang magsimula, napagtanto niyang kailangan muna niyang makakuha ng tiyak na kagamitan at yaman. Dumating si Chen sa isang malaking gusaling may disenyong pangklasiko, na may nakaukit na gintong pangalan, palitan ng mga halimaw sa mithril. Kinilala niya sa isip na ang kanyang unang layunin ay makakuha ng malaking halaga ng salapi. Pumasok siya sa malaking pintuan, alam niyang sa hinaharap ay magiging sentro ng kalakalan at pinagkukunan ng mga kagamitan ang lugar na ito. Sa ngayon, sapat na ito upang maibenta ang mga bagay na nakuha niya. Sa loob ay nakahanay ang iba't ibang sandata, panangga, at baluti na gawa sa matitibay na materyales. Lumapit si Chen sa tapat ng tinda, at tila kakaiba ang kanyang itsura dahil nakasuot pa siya ng kanyang uniforme. Inilapag niya sa malambot na ibabaw ang ilang matatalim at hubog na kuko pati na rin ang mga ngipin ng halimaw, mga bagay na nakuha niya at magsisilbing puhunan para makakuha agad ng pera. Ang taga-suri, isang lalaking may salamin at nakatali ang laso sa leeg, ay tinitigan ng mabuti ang isa sa mga kuko at labis na namangha. Tumingin siya sa mag-aaral at nagtanong kung saan nanggaling ang mga bagay na ito na may mataas na kalidad. Tahimik at panatag na sumagot si Chen na galing ang mga ito sa isang halimaw. Nagpalitan ng tingin ang taga-suri at ang kanyang katulong, hindi makapaniwalang mayroong ganitong mga bagay ang isang mag-aaral. Ang katulong na si Little Lee, na may buhok na kulay rosas, ay kinilala ang mga ito bilang bahagi ng isang halimaw na nasa antas I at naninirahan sa itaas ng ulap. Sinabi niyang ito ay mga ngipin ng halimaw na tinatawag na sangsens, karaniwan ngunit kapaki-pakinabang na materyales. Iwinagayway ng taga-suri ang kanyang kamay na tila walang halaga ang mga ito, at nagturo kay Little Lee kung paano ito mapapakinabangan, maaaring gawing hawakan ng tungkod o durugan at gawing pulbos. Ngunit halatang para sa kanya ay mababa ang antas ng mga ito. Ipinagmalaki pa niya ang sistema ng kanilang tindahan at sinabing kadalasan ay mataas ang antas ng mga paninda at kliyenteng kanyang pinaglilingkuran, mula sa antas di pataas. Sa kanyang isipan, nababagabag siya sa kakulangan ng mayayamang kliyente nitong mga nakaraang araw, at ang pagdating ni Chen ay tila sayang lamang sa oras at hindi makatutulong sa kanyang hanggaring maangat sa posisyon. Tumingin na lamang si Chen sa kanyang telepono na may halong pagkabagot, hindi pinapansin ang pagyayabang ng taga-suri kahit pa ito ay nagrereklamo ng kanyang kapalaran. Sa huli, tinalikuran siya ng taga-suri at ipinasa na lamang kay Little Lee ang pagtatapos ng transaksyon, habang nagbibigay ng mapanuyang paalala na gawin ng maayos ang trabaho bago umalis upang iwasan ang ganitong mababang gawain. Sumandal si Little Lee sa tinda at inabot kay Chen ang isang makinis na itim na supot na may nakaukit na pangalan ng tindahan sa ginto. Magalang niyang ibinigay ang kabayaran at nagtanong kung may iba pa siyang kailangan. Tumingin si Chen sa kanyang telepono at nakita ang halagang 18,000, sapat upang matugunan ang kanyang pangangailangan sa upa sa bahay. Itinaas niya ang kanyang palad at nagsimulang bumuo ang isang kakaibang enerhiya na kulay puti at bahagyang rosas. Handa na siyang ipakita ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta. Sa isang mabilis na kilos, ipinatawag niya ang isang dambuhalang sandata na may matatalim na gilid at talim na kumikinang ng kulay lila, na humuhuni ng taglay na lakas. Ipinakita niya ito kay Little Lee at hiniling na suriin ito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at halang ang kanyang hininga sa bigat at kapangyarihang nararamdaman mula sa sandata.
Hindi niya agad mahanap ang mga salitang angkop ilarawan ito. Sa masusing pagtingin, makikita ang mga disenyong parang ngipin at ang matigas at tila buhay na anyo ng hawakan. Nauutol na sinabi ni Little Lee na hindi pa niya nakikita ang katulad nito, at hula nito ay maaaring nasa antas B o kahit A pa ito. Mabilis na bumalik ang taga-suri, na may pawis na tumutulos sa kanyang noo habang sinisigawan ang dalaga at sinasabing imposible ang kanyang hula. Ayon sa kanya, ang mga kagamitang nasa antas A ay napakabihira, nagkakahalaga ng milyon-milyon, at hindi pa niya nakikita sa buong panahon ng kanyang pagtatrabaho. Sa likuran ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki na may maikling buhok na kulay asul at nakasuot ng salamin. Sa kalmado ngunit makapangyarihang tinig, sinabi niyang hindi antas B o A ang sandata, ngunit sa ibang dahilan. Tumawa ng mapang-asar ang taga-suri, na akala niya ay susuportahan siya ng kanyang amo. Inayos ni Ching-ji ang kanyang salamin at itinuon ang kanyang matalas na tingin sa sandata. Sinabi nito na ito ay kagamitang nasa antas S, na yari sa mga materyales na matatagpuan lamang sa lupain ng impyerno. Namutla ang mukha ng taga-suri at nanlaki ang kanyang mga mata nang maunawaan ang katotohanan. Tinakpan ni Little Lee ang kanyang bibig sa gulat habang ang salitang, antas S, ay umalangaw sa buong silid. Mahigpit at magalang na inabot ni Ching-ji ang kamay ni Chen bilang pagbati. Sa isang iglap, nagbago ang tindi ng pakikitungo sa loob ng tindahan. Ngumiti ng propesyonal si Ching-ji at tinawag si Chen bilang isang marangal na panauhin. Sa likuran ay nakatayo ang taga-suri na puno ng pagkatalo at hindi makapaniwala sa nangyari. Inanyayahan ni Ching-ji si Chen na sumunod sa isang pribadong silid upang makapag-usap ng mas maayos. Dala ni Little Lee ang mabigat na sandata habang sumusunod sa kanila. Habang naglalakad, pinagmamasdan ni Chen ang lalaking may asul na buhok na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang isipan, dumating na ang taong kanyang hinihintay. Alam niyang si Ching-ji ang taong magiging susi sa susunod na yugto ng kanyang plano upang paghandaan ang darating na malaking kapahamakan. Umaalingaw-ngaw ang usok mula sa sariwang ibinuhong tsaa. Sa loob ng marangyang silid ng Mithril Exchange, nakaupo sa tapat ni Chen si Ching-ji. Samandal ito ng bahagya habang tinatitigan ang dambuhalang sandata na nakapatong sa mesa at nagtanong kung magkano ang halaga nito. Hindi kumurap si Chen at binanggit ang tiyak na halagang 1,000,000 piso. Natigilan ang tagapamahala at tinitigan siya ng may matinding pagtataka. Itinuro niya ang sandata at ipinaliwanag na kahit ang mga kagamitang nasa mataas na antas ay nagkakahalaga ng ilang milyon pa lamang, samantalang ang isang antas S na tulad nito ay maaaring umabot sa 10 o higit pang milyon sa pamilihan. Nilinaw ni Chen ang kanyang layunin, hindi niya ito ibinebenta. Sa halip, gagamitin niya ito bilang panagot sa isang buwang utang. Inayos ni Ching-ji ang kanyang salamin at inisip kung ito ba ang karaniwang paraan ng pag-iisip ng isang mag-aaral sa unibersidad. Napagtanto niyang wala talagang balak ang binata na tuluyang ipaubaya ang sandata, at malamang ay balak niya itong gamitin muli sa hinaharap. Humigop ng mahinahon si Chen ng tsaa habang iniisip ng tagapamahala kung siya ba ay mayaman na tumakas sa bahay o isang henyong nagtatago ng tunay na lakas. Anuman ang hinuha, malinaw sa kanya na ang taong nakaupo sa harap niya ay hindi karaniwang tao. Ibinaba ni Chen ang kanyang tasa at inalok na magbabayad siya ng 10% tubo kung lalampas pa ang utang sa ikalawang buwan. Nakikita ni Ching-ji ang malaking pagkakataong ito, kaya pinalabas niya ang kanyang katulong na si Little Lee upang makapag-usap sila ng pribado. Muling umupo ng maayos ang lalaki at lalong tumalim ang kanyang tingin habang pinagdurugtong ang mga impormasyong nakuha niya. Binanggit niya na ang paaralan ni Chen ay ang pambansang unibersidad ng mga may kapangyarihan, at malapit nang magtapos ang mga mag-aaral doon. Sinabi rin niya ang taunang pagsusulit na gaganapin makalipas ang eksaktong 1 buwan, kung saan ang gantimpala para sa unang pwesto ay 1,000,000 piso, eksaktong halagang hiningi ni Chen at tamang-tama rin sa takdang panahon ng pagbabayad. May bahagyang ngiting lumitaw sa kanyang mga labi habang sumandal ng palapit. Nagtanong siya kung ganoon kalakas ang paniniwala ni Chen na makakamit niya ang unang pwesto kaya't handa niyang isugal ang isang sandatang antas S. Kung gayon, bakit kailangang gumawa ng ganitong mapanganib na hakbang upang makakuha ng pera ng ilang linggo pa lamang ng maaga? Para sa kanya, tila tanda ito ng matinding pangangailangan,
na parang ang utang na ito ang tanging natitirang opsyon para sa isang bagay na kailangang gawin agad. Tumigil sandali si Qingji at nagbago ang kanyang anyo, naging mas maingat at mapag-isip. Sa halip na mahigpit na makipagkasundo, nag-alok siya ng mas mabuting kondisyon, 1.5 milyong piso na ibibigay agad, at walang tubo sa unang buwan. Tumayo siya at iniabot ang kanyang kamay, na tinawag itong pamumuhunan sa isang bagong pagkakaibigan. Tumingin pabalik si Chen at tinitimbang ang alok. Nangako si Qingji na mananatiling lihim ang kanilang transaksyon, at hiniling na sa kanilang tindahan muna dumaan si Chen sa lahat ng kanyang mga pangangailangan sa pagbebenta o pagbili, at sisiguraduhin niyang makakakuha ito ng pinakamagandang kasunduan. Tumingin si Chen sa kanya ng may paninindigan, at alam niyang ang taong ito ang magtatagumpay sa hinaharap at gagawing kilala sa buong mundo ang Mithril Exchange. Ikinumpirma nila ang kasunduan sa pamamagitan ng pagkamay. Napagtanto ni Chen na ang lakas lamang ay hindi sapat upang talunin ang kanyang tunay na kalaban. Upang magtagumpay sa pagkakataong ito, kailangan niyang palibutan ang kanyang sarili ng mga makapangyarihan at mapagkakatiwalaang kasama. Lumitaw ang isang kumikinang na bilog ng mahika habang tinatapos ang kasunduan, at agad na lumipat ang halaga. Tiningnan ni Chen ang kanyang telepono at nakita ang pagpasok ng 1.5 milyon sa kanyang bangko. Bago umalis, nagtanong ang tagapamahala, kung nasa kanilang imbakan ang kanyang pangunahing sandata, ano ang gagamitin niya sa pagsusulit. Inalok pa niyang ipahiram ang ilang kagamitang mataas ang antas mula sa kanilang paninda, kahit wala silang mga antas sa ngayon. Ngunit kumaway lamang si Chen at tumanggi, saka itinaas ang kanyang palad. Sa gulat ng lahat, ipinatawag niya ang isa pang sandata na kapareho ng ibinigay niya, isa ring antas S. Nanatiling tulala ang mga tauhan, hindi makapaniwalang ang taong akala nila ay nangangailangan ng pera ay may dalang higit pa sa isang mahalagang sandata. Lumabas si Chen habang ang mga kawani ay yumuyuko bilang paggalang sa kanilang nasaksihan. Si Qingji naman ay labis na nasiyahan, at agad na itinaas sa posisyon ng tagapamahala si Little Li bilang gantimpala sa paghahatid ng ganitong mahalagang kliyente. Sa labas, tumingin si Chen sa kabuuan ng lungsod habang ang kanyang isipan ay nakatuon na sa susunod na hakbang. Natugunan na ang kanyang mga pangangailangan sa pera, kaya't may isa pa siyang dapat asikasuhin. Sumakay siya ng taxi at tinawid ang syudad hanggang sa makarating sa terminal ng mga bus na bibiyahe sa malalayong lugar. Handa na siyang makasama muli ang kanyang pamilya. Nakatayo si Chen ng mag-isa, mabigat ang kanyang paningin dahil sa mga alaala ng nakaraang buhay na kanyang nawala. Naalala niya ang panahong hindi ganoon kadali ang lahat, at halos wala na silang matirahan ng kanyang pamilya noon. Sa kanyang nakaraang buhay, walang halaga ang kanyang pagtatapos dahil hindi siya nakapag-awaken ng anumang kapangyarihan, kaya't tinanggihan siya ng lahat ng pangkat na kanyang pinasukan. Gumugol siya ng mga araw sa pagmamaneho bilang tagahatid, nagpapawis sa iba't ibang trabaho upang makaraos lamang ng pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pera ay laging problema, at madalas ay halos wala nang natira sa kanyang ipon. Sila ng kanyang kapatid ay nakatira sa masikip na silid, at halos hindi makasabay sa buhay. Habang siya ay nalulugmok sa kawalan ng kakayahan, laging nananatiling positibo ang kanyang kapatid na si Sion, na nagsasabing mayroon siyang kinikita sa pagtuturo. Napakatalino nito kaya't nakatanggap ng paanyaya mula sa pandaigdigang sentro ng sining, isang pangarap para sa sinumang mahilig sa sining. Ngunit sa halip na magdiwang, tinitigan lamang nito ang sulat ng walang emosyon bago ito pinunit-punit. Ang mga piraso ng kanyang kinabukasan ay nahulog sa sahig habang nagsisinungaling siya na masyadong malayo ang paaralan at mas gugustuhin niyang manatili sa tabi ng kanyang kapatid. Sa takot na maging pabigat sa pananalapi, itinapon na lamang niya ang kanyang pangmatagalang pangarap upang maiahon ang kanilang pamilya. Sa kasalukuyan, habang naghihintay sa labas ng terminal, tinignan ni Chen ang kanyang telepono at nagtaka kung bakit matagal pa ang pagdating ng kapatid. Biglang narinig ang pamilyar na tinig na tumatawag sa kanya mula sa malayo. Tumakbo si Sion palapit, ang kanyang sapatos ay kumakalampag sa semento habang tumatawid sa mga daraanang sasakyan. Agad itong nagsimulang pag-alitan si Chen kung bakit sa pasukan pa ito naghihintay sa halip na sa labasan. Nanatiling nakapako si Chen sa kanyang kinatatayuan habang mabilis ang tibok ng kanyang puso.
Sa kanyang pananaw, 7 mahihirap na taon na ang lumipas mula noong huli niya itong nakitang buhay at maayos. Huminto si Sion sa harap niya, hawak ang kanyang maliit na kulay dilaw, nang walang kamalay-malay sa nararamdamang gulo ng kanyang kapatid, at humiling ng tulong sa mga dala. Nang hindi ito kumilos, ikanaway ni Sion ang kanyang kamay sa harap ng mukha nito, at tinukso na parang walang isip na nakatayo doon. Walang salitang nagsalita, ngunit biglang niyakap ni Chen ang kanyang kapatid ng mahigpit, na idinikit ang kanyang mukha sa balikat nito. Nagulat si Sion at labis na nagtaka sa ganitong pagpapakita ng pagmamahal na hindi karaniwan para sa kanyang kapatid. Para kay Chen, ang pakiramdam ng pagiging malapit sa kanya ang pinakamalaking ginhawang naranasan niya, at sa wakas ay lumitaw ang isang tunay at taos-pusong ngiti sa kanyang mga labi. Mahigpit niya itong niyakap, tahimik, habang pinahahalagahan ang sandaling inakala niyang hindi na muling mangyayari. Ngunit hindi nagtagal ang pagiging madamdamin nang magsimulang magpumigla si Sion at akusahan siyang hinihigpitan niya ito ng sobra. Biro niyang tinutusok ang tagiliran ni Chen upang huminto ito, at sinabing baka naman ay tinanggihan siya ng isang babae kaya't kakaiba ang kanyang ikinikilos nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos, ipinasa niya ang kanyang mga gamit kay Chen bilang tungkulin ng isang nakatatandang kapatid, at nagmadaling umuwi. Sabay silang naglakad palayo sa terminal. Walang tigil na ikinukwento ni Sion ang kanyang paglalakbay papunta sa kanyang pagsusulit, habang nakikinig si Chen sa kanyang tinig at unti-unting lumalambot ang kanyang mukha habang dumadaan sa masisikip na kalsada. Sa pagtingin sa masayang mukha ng kanyang kapatid, gumawa si Chen ng isang tahimik ngunit matibay na pangako, sa pagkakataong ito, hinding-hindi niya hahayaang magdusa muli ang kanyang kapatid o isakripisyo pa nito ang kanyang mga pangarap. Samantala, sa isang makipot at madilim na eskinita, may mga aninong tahimik na naghihintay. May isang lalaking nakatayo sa gitna at nakabantay sa daan mula sa itaas. Ang kanilang pinuno, na nakasuot ng matingkad na damit na may disenyong tropikal, ay kinumpirmang ito ang daang laging tinatahak ni Chen pauwi araw-araw. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pamwesto na at atakihin ang binata sa oras na ito ay makita. Isang masama at matalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang humihit-hit ng sigarilyo. Desidido siyang ituro kay Chen kung ano ang kapalaran ng sinumang manggahas na suwayan siya. Nagkukumpol ang isang grupo ng mga mandurukot sa madilim na eskinita, habang nagpaplano ng biglaang pag-atake. May isa sa kanila na tila kinakabahan, nag-aalalang baka lumagpas sa hangganan ang kanilang gagawin. Ngunit si Jiang Gian, ang lalaking nakasuot ng matingkad na damit na may disenyong bulaklak, ay walang kahit anong pangamba. Sa halip, sabik na sabik siyang turuan ng leksyon si Chen dahil sa pag-uugali nitong tila napakahalaga ng sarili. Hindi niya makalimutan ang sandaling tiningnan siya ng diretsyo sa mata ni Chen at sinabing huwag ng maingay at lumayo pa. Ang ganitong kawalan ng respeto ay hindi maaaring palampasin. Ang iba pa sa mga kasama ay handa ng makipagbasag ulo, hawak ang mga panambato. Ang kanilang layunin ay simple, saktan ng husto ang binata upang hindi na nito makayanan pang dumalo sa pagsusulit sa loob ng 2 linggo. Ipinagmamalaki pa ni Jiang Gian ang kanyang katayuan bilang asasin na nasa antas D, at kumbinsido siyang ang isang walang kwentang mag-aaral na antas E ay makararanas ng pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. Samantala, tahimik lamang na naglalakad si Chen kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Sion. Para silang karaniwang magkapatid na pauwi matapos ang mahabang araw. Mula pa noong una ay tinititigan na siya ni Sion habang humihigop ng kanyang inumin. Ramdam niyang may kakaibang pagbabago sa kanyang kapatid, kaya't nagtanong kung baka lamang ay nababahala ito sa mga darating na pagsusulit. Tinukso pa niya ito, tinawag na simpleng tao na hindi naman karaniwang nagpapadala sa kanyang emosyon. Inuulit pa niya ang sariling payo ni Chen, huwag mawalan ng pag-asa, dahil mahaba ang paglalakbay ng buhay at marami pang pagkakataong dumarating. Habang sila ay naglalakad, may mahinang tugtog na tumutugtog. Masaya at payapa lamang si Chen habang ang kanyang kapatid ay nananatiling nagtataka sa kanyang tahimik na pag-uugali. Napangiti ng bahagya si Chen, humahanga siya sa talas ng paningin ng kapatid, ngunit wala pa ring ideya ito na naawaken na ang kanyang kapangyarihan at tapos na ang panahong wala silang pera.
Siniguro ni Chen na maayos lang siya, ngunit hindi ito lubos na pinaniniwalaan ni Sion, akala niya ay pagmamalaki lamang ng lalaki ang pagsisinungaling. Nagpupangalumbaba pa si Sion habang tinutukso ang kapatid na unti-unti nang tumatanda at lalong nagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Mula sa anino ng mga kalapit na gusali, may isang madilim na figurang nakabantay sa bawat galaw nila. Nakita rin sila ng mga mandurukot sa dilim. Nang mapansin nilang hindi nag-iisa si Chen at may kasamang babae, lalo silang natuwa. Para sa kanila, ito ang perpektong pagkakataon, isang liblib na eskinita na walang mga kamera, at tila pabor sa kanila ang tadhana. Biglang huminto si Chen. Naamoy niya ang isang pamilyar na amoy at agad na nakilala ang mga ito, mga tauhan mula sa samahan ng mga mag-aaral. Nagulat siya na may lakas ng loob pa silang magpakita sa ganitong lugar. Ramdam niya ang kanilang presensya na nagkukubli sa unahan. Lumabas ang buong grupo, handang palibutan ang dalawa. Ngunit hindi nagpahuli si Chen. Kinuha niya ang kanyang headset, dahan-daang inilagay ang isa sa tainga ni Sion, at sinabing matagal na niyang pinapakinggan ang awiting ito at nais niyang marinig din ito ng kapatid. Kahit naguguluhan, sumunod pa rin si Sion. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakinggan ang musika, habang iniisip na baka sa ganitong paraan ay mas makilala pa niya ang kanyang kapatid. Sa sandaling napuno ng musika ang mundo ni Sion, nagbago ang anyo ni Chen. Kumikinang ng mapanganib na asol ang kanyang mga mata, panahon na upang kumilos. Lumabas ang buong grupo, at makikita sa itaas ng kanilang mga ulo ang kanilang antas. Si Jiang Gian ang nangunguna bilang antas D, kasama ang ilang mga tauhang antas E. Wala pa ring kamalay-malay si Sion, nasisiyahan lamang sa tugtog at sumasabay sa tono. Tumakbo palapit ang mga mandurukot, itinaas ang kanilang mga sandata, nang hindi na mamalayan kung ano ang kanilang kahaharapin. Biglang bumalik sa isipan ni Chen ang nakaraan, ang taong 2160, nang mawala ang huling natitirang miyembro ng kanyang pamilya. 7 mahahabang taon ang ginugol niya upang makabalik sa ganitong sandali. Ngayong muling nakasama niya ang kanyang kapatid, punong-puno siya ng matinding galit na manggahas pa ang mga taong ito na sirain ang kanilang pagkakataong maging masaya. Kumislap ang kidlat sa paligid ng kanyang mukha. Patuloy pa ring lumalapit ang mga umaatake, ngunit malayo sila sa kakayahan ni Chen. Sa isang mabilis na galaw, ibinagsak niya ang unang lalaki sa semento nang may lakas na bumuo ng hukay sa lupa. Mula sa unang saglit pa lamang ay malinaw na ang kahihinatnan. Lumipad ang isa pang tauhan, at lumipad din ang kanyang hawak na sandata ng walang silbi habang yumanig ang buong eskinita. Sa kabilang banda, nananatili si Sion sa sarili niyang mundo, payapang nakikinig habang nangyayari ang kaguluhan, ilang talampakan lamang ang layo. Kumikinang ng matinding liwanag ang kamao ni Chen habang naghahanda sa susunod na hakbang. Wala talagang pagkakataon ng mga ito. Ang ibang kasama ay nanunood lamang sa matinding takot habang isa-isang tinatalo ang kanilang mga kasama. May isa na sumigaw sa takot. Ang bawat galaw ni Chen ay tila anino lamang, mabilis at tumpak. Ang bawat palo ay parang kulog na tumatama sa kanilang mga buto. Ipinapadpad niya sila sa ere, itinatapon na parang mga basura lamang. Ang bilis at lakas na ipinapakita niya ay nakakatakot. Ang bawat suntok ay may kasamang malakas na kalabog, at ang puwersa nito ay nagpapadala ng alon ng enerhiya sa buong lugar. Inabot niya ang braso ng isa sa kanila, at ang kanyang hawak ay kasing higpit ng bakal. Walang takas. Sa isang mabilis ngunit malupit na pagpihit, narinig ang tunog ng pagkabali ng buto na umalangaw sa eskinita. Napasigaw ang lalaki sa matinding hapdi, na namumutla sa sobrang sakit. Ngunit para kay Chen, ang lahat ay nangyayari ng napakabilis, halos wala ng oras ang biktima upang sumigaw bago ito tuluyang mapasuko. Isang malakas na alon ng enerhiya ang kumalat sa paligid. Halos hindi na makita ang figure ni Chen habang ipinapadpad ang mga kalaban, habang sa tainga ng kanyang kapatid ay tumutugtog ang awiting tungkol sa pag-iingat sa isang marupok na bituin. Nakatitig si Jiang Gian sa hindi kapani-paniwalang pangyayari, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya maunawaan kung paano nagagawa ng isang di umano'y antas ang ganitong lakas. Lalong tumingkad ang liwanag sa mga mata ni Chen habang muling sumugod. Ang tunog ng mga nababaling buto ang pumupuno sa makipot na daanan.
Isang malakas na suntok ang nagpadpad sa isa pa, na sinundan ng isa pang hampas na agad nitong pinatumba. Sa matinding takot at kawalan ng pag-asa, inilabas ni Jiang Gian ang kanyang patalim. Sumigaw siya ng malakas, sinusubukang kumbensihin ang sarili na bilang isang kilalang assassin antas di ay may pagkakataon pa rin siya. Sumugod siya ng walang tiyak na direksyon, puno ng takot at galit. Ngunit isang tiyak at matinding palo ang inabot ni Chen sa mukha ng lalaki. Lumipad ang patalim, na bahira ng dugo ni Jiang Gian. Isang malakas na puwersa ang nagpadpad dito na parang isang basahan lamang. Hindi tumigil si Chen, sumugod pa siya ng mabilis, na nag-iiwan ng tila usok ng enerhiya sa kanyang dinadaanan. Sinundan ito ng isang malakas na hampas mula sa ibaba, na nagpalipad sa mga ngipin ng lalaki at gumawa ng sugat sa kanyang bibig na puno ng dugo. Sa isang iglap ay napatalikod at bumagsak si Jiang Gian, na ang mga ngipin ay lumipad palayo sa kanya. Sa kasamaang palad ng lalaki, siya ang napiling maranasan ang buong puot ng isang taong may kapangyarihang higit pa sa sinumang kilala, at lahat ng ito ay dahil lamang sa pagsubok na saktan ang pamilya ng taong ito. Sa malawak na pananaw, makikita ang katawan ni Jiang Gian na gumugulong sa lupa at nagpapaalab ng alikabok, hanggang sa bumagsak ito ng malakas sa pader na tila may pagsabog na naganap. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata, ngunit nakita niya agad si Chen na nakatayo sa ibabaw niya, na ang mga mata ay kumikinang ng nakakatakot na pulang liwanag. Hawak pa ni Chen ang mismong patalim na sinubukang gamitin ng lalaki laban sa kanya. Ipinaalala niya rito na binalaan na itong huwag siyang guluhin kailanman. Sa malamig at matalim na paningin, nagtanong siya, ano sa babala ko ang mahirap intindihin?